pinatakas nga ba ang mga pogo? Senator Risa Ontiveros, question mark. Sino si Maan? Question mark. Mga galamay ni Risa Ontiveros, manood kayo. Okay, Yumi, taga saan ka muna? Dito sa Balanga City, Bataan. Okay, Yumi, bigay mo muna sa amin yung background kasi maraming hindi clear doon sa pasabog ninyo sa video. Ano ang connection mo? Sino muna yung kasama mo doon sa video? Kasama ko si Madam, mother ko siya. Kung tawagin siya ng Madam. Madam 2 siya kung tawagin. Mother mo siya. Nanay mo siya. Okay, taga-BI din siya or? No, yung mga taga-BI kasi, nagpapahula sa nanay ko. Oo, nagbabasa siya lagi. Tapos, it so happened kasi na halos lahat naman doon, nahook talaga kay mami kasi nababasa niya yung mga mangyayari. Tapos, hanggang sa dumating yung time na, as in, naging ka-close na nga namin, itong si pamilya mismo ni Maan. Oo. Okay. Ayan na si Ayang Mahiwagang Maan, ha? Yung kasama mo sa video kanina ay iyong mother na manghuhula na ang mga taga Bureau of Immigration, BI po ay taga Bureau of Immigration, ay nahook sa nanay mo para magpahula. Okay. Bureau of Immigration ito saan? Sa Clark. Tsaka sa Manila. Parang konektado na yan eh. Siyempre, parang radyo ba? Radyo. Okay. So, Bureau of Immigration sa Clark, Pampanga, at sa Manila. Okay, Bureau of Immigration. Ngayon, may sinabi ka dyan, may mga pinatakas na pogo. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya ang mismong head ng airport ng Clark. Siya mismo ang head ng airport. And then, naging kaibigan ko siya for how many years? Nung time na down pa siya. Siguro... Ilang years? Almost 3 years, gano'n. Tapos nagkakalabuan na ng 2022, gano'n. Bakit paano kayo naging magkaibigan ni Maan? Nung time na, na nagpapahula sila kay mami, pag ayaw na ni mami pumunta ng Clark, pumupunta sila mismo sa bahay. As in, mga naka-uniform silang pupunta sa bahay. Marami dito ngayong haka-haka na kung sino si Maan. Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of BI Clark International Airport? Yes, siya. Ay, hindi ko siya sinasabing yes or no lang ang sagot, ha? Sinunod ko siya ba? Wala po akong ganon. Yung mga senador at... Siya talaga. So, si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Sinong senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Okay. So, ang Maan Lapid na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. So, protect the family of Yumi Santiago dahil ito ay isang malaking pasabog ng taon. So, alam na natin kung may mangyari dito, guys. Alam na natin kung sino ang kaya maganda ito, no? Maganda ito, Yumi, dahil proteksyon ito ng sambayan ng Pilipino. Mga taga-Bataan, proteksyonan nyo ito dahil ito ay binubuwis na ang kanyang buhay para ipasabog ang dapat ipasabog sa bayan. Okay, Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, paano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros.
Anong nakalagay sa manifesto? English ang hirap. Mahirap kasi pag English, ano ba yan? Pero ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. Tapos, 3 aircraft, and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung pagtatak ng visa. Tapos, walang investigation. As in, sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So, kaya nag-OT sila. And then, binigay lang is, syempre may mga binigay na, alam mo, under the table na pera. Hindi nasiyahan yung mga tao. Okay, wait Ito ang klaro. Yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Papasok, oo. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun eh. Naglalaro kasi siya dun eh. I can't remember. Pero, kasagsagan siya ni Ng Alice. hearing. Ng hearing ni Alice Go. So, ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft sa sa Taiwanese. Sa Ngayon, first sinong batch. nagpakita sa ng manifesto? Taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga-Bureau of Immigration na yan? Wag na. Di ba wag na? Pero kailangan limaan nyo. Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. How did you know na Pogo sila? After mag-expire ng ito malaking to. Ewan ko kung mabubuksan ulit. Pero, I think January din, nagkaroon ng tawag dito, raid. Ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI, expired na lahat ng ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese. Actually, madami na din. May Chinese, Taiwanese, halo-halo. Okay. So, pero yung sinasabi niyo sa video, ito ay mga Taiwanese na pinapasok sa Clark. At ang nagpapasok na ito, ang may responsibilidad, ay si Maan. Okay. Sabi niya si Maan. Kasi, tapos sinabi niyo, may mga nag-assist. Kasi syempre, di ba sa airport, may mga bureau, ng BI dyan. Di ba? Yung mga ganyan. Yung mga ganito. Papasok, tapos tatak, ganon. Ganon. So, may mga nag-assist. May nabanggit kayo na ang mga nag-assist ay binigyan ng 20,000, 20,000 each. 20,000 pesos. Ito ba ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang ibinigay sa kanila? Oo, to be honest, yun yung yun na talaga yun. Kung aminin man natin sa hindi kasi nasiyahan. Hindi kasi nasiyahan yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Yun ang main concern talaga doon. Parang Yun ang main ba? concern, kaya ito ay kumalat dahil Yes. 20,000 lang ang ibinigay. So, meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay Senator Risa Hontiveros. So, kailan naka-address sa kanya? January? December? No. Or yung hearing niya? Last year pa. Kasagsagan din ng Pogo yun eh. Yung Hearing pa niya, nung hearing niya kay Alice Go. hearing, oo. Kaya ang nangyari, sabay-sabay na natigil yung kay Cassandra Ong, kay Alice Go, di ba sabay-sabay biglang na-stop na? Yun na yun. So, yung sinabi niyong humarang ng senador, sino yung sinasabi niyong humarang ng senador? Si Senator Risa Hontiveros. Kasi nasa kanya yung manifesto ng listahan ng mga pinapasok na Oo. Pogo workers na mga Taiwanese.
Tsaka ano yan eh, ganito yan, sa BI kasi meron yang ano, tawag dito, emails, 'di ba? Meron yung thread na emails. So ngayon, may mga screenshot ako before that na ano, na nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI since kasi syempre alam mo na pa may mga puting ahas din naman tayo sa loob dyan, kinukwento. So ngayon yung email thread na yun, sinabi pa nga na naku, umiikot na yung point ni Maan na yung manifesto ika dinala na dun sa Senate, ganon. May ganon na kwento hanggang sa ayun na nga, pagdating na kay ano, ni-receive ni Senator Hontiveros, stop. Dead na yung lahat. Biglang tahimik na lahat. Wala na. Sandali ganito. Sandali lang ha. Ito po ay hihimayin natin ng masinsinan ng kwento. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Syempre magpapanik ka, no? Yeah. Pero napunta ang manifesto kay Senator Risa Hontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Wala na. So, biglang, ano na siya, nabansagan na siya na untouchable. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Hontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na Pogo, majority na Taiwanese na Pogo workers, stop ang investigation. Wala nang chika. Wala na. So ngayon, dahil si Senator Risa Hontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, anong ibig sabihin nito? Hindi, siya nagpapigil na. Yun lang naman ang ano. Alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, ala na, na-hold na, ala na, may humarang na, ganun. Wala na. Sandali. Kasi, baka naman si Senator Lito Lapid, or baka naman magkabarkada si Senator Risa Hontiveros sa Senator Lito Lapid. Ako, hindi ko alam yung personal nilang relationship, pero madami nagsabi din, hearsay, na magkaibigan sila. Magkaibigan si Senator Lito Lapid at si Senator Risa Hontiveros. So pero, parang I would like to clear naman, no, kahit na sino ang nakakakilala, every time na madidikit sa usapang ganyan, ang lagi nilang sinasabi is, napakabait kasi yun naman ito para sa katotohanan lang, ang totoo daw niya, talagang mabait daw si Senator Lito Lapid. So, maaari na si Senator Lito Lapid ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang anak. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Or kung malaman man lang ni Senator Lito Lapid na ganon ginagawang anak, syempre tatay ka, ayaw mo namang mapahamak ang anak mo. Tsaka minsan twice ko siya kasing nakaharap sa bahay nila eh. Kilala ko siya pag kinastigo niya anak niya. Mali talagang mali. Sasabihin niya, Menard mali yan, ganon. Mark mali yan. Ganon siya, nakita ko na siya. Pwedeng ganon. So, pwedeng hindi alam ng tatay ang ginagawa ni Maan. Maari. Pwedeng hindi, pwedeng, oo. Pwedeng alam din. Ayan. Pero, ang manifesto ay huling napunta kay Senator Risa Hontiveros. Manifesto ng mga pinapasok ng mga Pogo workers na galing sa iba't ibang lugar, pero ang karamihan ay galing Taiwan. Okay. Yeah. So, ngayon, natigil na ang lahat. Ngayon kayo ay wala na, no? Hindi na pinag-usapan. So, Risa Hontiveros, bukas po ang ating vlog sa inyong kampo na pabulaanan ang sinabi ni Yumi Santiago. Okay? Risa Hontiveros. Ang nakakalungkot lang dyan is, ako kasi talagang DDS supporter ako. Ang nakakalungkot, from the very first start ng hearing ni Senator Risa Hontiveros is gusto niya i-drive itong mga resource person na si Tatay Digong ang protector ng mga Pogo. Yun yung parang sabi ko nga, sa mga taong hindi nakakilala, pwedeng paniwalaan eh. Ang dali kasing i-manipulate ng utak ng tao. Pero tayo na hindi naniniwala at alam natin yung totoo, parang ang hirap manahimik. Nanggigigil ka ba na kailangan ilabas to eh? Bakit hindi mo ito nalabas, Risa? Bakit hindi mo nilabas, Risa Hontiveros, ang manifesto ng mga pinatakas ng mga Pogo workers papasok ng Pilipinas ng anak ni Lito Lapid na si Maan Lapid dyan sa Clark?
Mga Taiwanese daw karamihan, Risa Ontiveros. Bakit? Binigay daw sa'yo ang manifesto ng mga POGO workers na pinapasok ng Pilipinas through Clark, na ang mastermind ng pagpapapasok ay anak ni Lito Lapid na si Maan Lapid. Binigay sa iyo ng Bureau of Immigration daw. Sabi ni Yubi, ang manifesto at dead maka, Risa.